Ayan naman mga kapatid, ang ating video ngayon ay pinamagatang, totoo ba ang Diyos? Mayroon ba talagang Diyos? So, maganda pag-usapan ito mga kapatid dahil dito sa ating mundo, alam niyo ba na mayroong tinatayang 450 million hanggang 500 million katao na hindi naniniwala sa Diyos? Ito ang mga tinatawag na mga atheist, mga atheista. Atheism. Ito yung mga taong to see is to believe. Kabaliktaran ito mga kapatid doon sa ating paniniwala. Sa ating mga mananampalataya, to believe is to see. Ayan ang ating paniniwala na sinasabi doon sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11 at ang talata ay 1. Ang sabi doon, mga kapatid, ang pananampalataya ay paniniwala mo sa isang bagay na hindi mo nakikita pero totoong mangyayari. So dito mga kapatid, bigyan natin ng diin itong patungkol sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi doon sa aklat ng mga awit, Kabanata 14 at ang talata ay 1, wala namang Diyos ang sabi ng hangal. Ito ang palagi nilang katwiran. Kaya naman ngayon, ang kanilang buhay, kakilakilabot at kasuklam-suklam. Samaan ang kanilang libangan, wala nang matuwid, wala na isa man. So, ayon mga kapatid sa salita ng Diyos, sa aklat ng mga awit, ang mga taong mangmang ay yung mga taong nagsasabing walang Diyos. Dito mga kapatid, sa ating pag-usapan ngayon, dadalhin natin yung topic na ito doon sa paniniwala sa ating Panginoon. Halimbawa, isa ka sa naniniwala na walang Diyos. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Halimbawa, naglalakad ka sa isang gubat o sa kagubatan. Alam mo, ang bagay na gusto mo o hinahanap mo ay hindi po pwedeng mangyaring doon mo makikita. Halimbawa, nakakuha ka ng isang bagay na relo na gustong-gusto mo. Tuwang-tuwa ka nung makita mo yun, nagandahan ka sa isang bagay. Iisipin mo ba mga kapatid, na walang gumawa, walang dumisenyo, walang nag-isip, walang nagplano, walang naghirap, walang nagpagod sa bagay na yun na nakita mo? For sure mga kapatid, 100%, mayroong gumawa ng bagay na yun. Bagamat hindi mo nakita kung sino yung gumawa. Hindi mo nakita kung sino yung may-ari na yon, naiwanan mo lang at napulot mo. Ganon din ang konsepto ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin siya nakikita dahil siya nga po ay espiritu, pero siya ay nararanasan natin at nararamdaman natin. So mga kapatid, kung ikaw na isa kang tao na ayaw mong maniwala sa Panginoong Diyos, tingnan mo na lang yung iyong sarili. Kung paano ka nilikha ng Panginoon. Nakita mo yung iyong sarili na napakaayos. Mayroon kang isang ilong, mayroon kang dalawang mata na tamang-tama lang, mayroon kang bibig, mayroon kang kamay at paa. Kumpleto ang buhay mo. Kumpleto ang iyong katawan. Ano kaya mga kapatid kung ikaw ay hindi naniniwala sa Panginoon? Nilikha ang ilong mo na pabaliktad. Di ba hindi maganda? Kung ang paa mo ay napakarami, puro paa ka, di ba hindi magandang tingnan? Kung puro kamay ka, hindi rin magandang tingnan. Kung binigyan ka kaya ng 10 bibig ng lumikha sa iyo, hindi kaya ang ingay mo? Mga kapatid, napakaayos ang pagkalikha ng Panginoon sa atin. Talagang ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Lahat ng bagay ay ginagawa niya in order. Kung hindi mo pa rin kayang paniwalaan kapatid, ang iyong buhay, ang iyong sarili, tumingin ka sa kalawakan. Kung nakikita mo ang mga bituin sa kalangitan, na napakarami, at alam mo ba mga kapatid, ang bituin ay, ang distansya niya sa bawat isa ayon sa siyensya, ay mayroong 48 trillion kilometers ang bawat isa. So, gaano kalawak? Kaya nga mga kapatid, totoo ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa aklat ng Isaias, sabi niya, ang aking kaisipan
ay hindi ninyo kaisipan, at ang aking kapamaraanan ay hindi ninyo kapamaraanan. Tingnan na ninyo ang langit, kung gaano kalayo sa lupa, ganun kalayo ang kapamaraanan at kaisipan ko sa inyo. So mga kapatid, kung hindi mo kayang paniwalaan ang ating Panginoon, tumingin ka lang sa kalawakan. Hindi mo ba naisip ang ating planeta, kung ganun kaayos ang kanyang pagkakalikha? Ang planeta, ang mundo, noon pa ng bago niya likhain, ay nasa kaayusan na hanggang ngayon, ni hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nasisira. Mga kapatid, hindi ba natin naisip na kung ang ating kaisipan ay ang mundo ay nalikha doon sa tinatawag na Big Bang Theory? Ganun ba yung Big Bang? Napakaganda. Kung yan ay resulta ng pagsabog, yan ay wasak. Kung resulta yan ng evolusyon, yan ay hindi totoo. Ayan, mga kapatid, kaya sana paniwalaan natin ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Alam nyo, kapag dinala natin sa biblikal na usapan, mayroong nag-claim po o umangkin ng lahat ng bagay. Babasahin ko po sa inyo ang Aklat ng Mga Awit, Kabanata 24 at ang talata ay 1. Sabi po dito, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang Diyos ang may-ari, ang ating Panginoon. So napakalinaw po na lahat ng mundong ito at ang lahat ng naririto, ang may gawa ay ang Panginoong Diyos. At dito pa sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 11 at ang talata ay 1, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Kaya kung hindi mo kaya, kapatid, na paniwalaan ng Diyos, tumingin ka lang sa kalawakan. Makikita mo na ang kalawakan ay napakaayos. Mamamangha ka sa gawa ng kanyang mga kamay. So mga kapatid, kung hindi mo pa rin kayang paniwalaan ang bagay na yon, tingnan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi doon sa Aklat ng Kolosas, Kabanata 1 at ang talata ay 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. Ang Panginoong Jesucristo ang perpektong larawan ng Diyos na hindi natin nakikita. So mga kapatid, kung nagkaroon ka ng kaunting kaalaman sa video ito ni God's Grace Channel, isubscribe mo ang channel ni God's Grace Channel. Pindutin mo lang ang bell button sa baba para lagi kang ma-notify sa mga video na ipapanood ko pa para sa inyo. So mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik at panonood ng video ni God's Grace Channel. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.